Kailan pa siya umalis? Kaninang maga. Kaninang umaga lang. Yun nga, usapan nga namin mag-asawa pag siya hindi pinauwi ng anak niya eh. Tatawag siya rito. Ang alam ko kasi sa inyo, hindi naman kayo madalas naghihiwalay ng ganyan. Talagang kayo lagi kayong magkasama. Gawa ng araw naman na kaya siya Okay lang sa'yo mag-isa magpasko. okay naman. Ano nga kaya ang naging dahilan ng pag-alis o paglisan dito ngayong araw ni Tatay Doro? Mga kabayan, grabe na naman po ang panahon. Muli po, advance Merry Christmas sa lahat. Grabe, wala talagang tigil po dito. Ang sobrang araw-araw na pag-ulan, talagang sobrang hirap talaga pong kumilos. Kasi kagaya ngayon, nabasa kami ni Rans. Kasi nga, may time na titigil siya tapos hindi mo ina-expect, maganda na. Tapos bigla na naman bubuhos yung ulan na malakas. Kaya, ayun, pagdating namin dito, naabot kami ng ulan. Nandiyan kami sa baba, lumakas bigla yung ulan. Pero ayun, nandito tayo ngayon kina Nanay Isin para kamustahin sila. Okay, Nanay Isin, kamusta po kayo? Ang ganito. Nagtanghalian ka na po, Nay? Ano pong kinain mo ngayon? Kanin. Anong ulam? Na yung binili ko ng isang araw ng karning inadobo ko. Anong ulam? Karning baboy, baga. Nagbili ako ng kalating kilo. Nag-uulam kayo ng baboy. Kumakain pala kayo nun. Saan ka nagbili? Sa palengke. Ayos naman. Ilang kilo ang binili mo? Kakalati lang. Buti na pagtatagalan mo naman. Ang ganun. Grabe ang ulan, Nanay, dito. Ano? Ano na mas maulan, Nanay? Itong taon na ito, ano nakaraang taon? Itong taon na ito ngayon. Grabe talaga. Ano? Hindi ko alam, mga kabayan, kung almost 2 weeks na ito na ganito. Napiyasan. Na sobrang hirap talaga, sobrang hirap. Unahin ko na to, may dala ko na kay Nanay Isin, ano. Ay, bigat. Yung panghanda nila. So, buksan na muna natin, ay. Tingnan natin kung ano laman nito. Kasi, wala kami talagang idea dito kung ano ang pwede bang dalhin, kung ano ba ang meron sa tindahan na pwedeng dalhin sa tao. Kasi, usual naman kapag namimigay kami nito pag Pasko, yung sa hindi pala, nung nakaraang taon, mga bigas pala yung pinamigay natin, galing kay Ninang Adelyuson. So, nung last, mga nakalagay sa wrap. So, ito, yun naman ang usual lang na nabibili namin sa mga tindahan. Okay, isa natin pwedeng ipatong. Lagay natin dito, Nay, ha, para makita natin. Okay, ito na ay pwede mong paghaluin, ha. Itong pansit, saka bihon, pwede mong paghaluin yan. Tapos, meron kayo ditong dalawang spaghetti. Nanay, ayan, spaghetti. Tapos, kung gusto nyo mag-salad, Nay, kung may mabibilang kayo ng buko, mag-salad kayo, pwede naman yan. Ito, meron kayo ditong dalawang cocktail. Tapos, syempre, kailangan ng gatas niyan. Tapos, syempre, magtitinapay kayo. Siguro, may sliced bread ganyan. May palaman na kayo dito. Ayan. Tapos, hindi ko alam kung anong ibabangot nyo. Ito siguro ang binabangot sa spaghetti. Ayan. Tapos, syempre, hindi naman maluluto ang pansit kung walang toyo. Ito po, Nanay, ay, syempre, kayo lang naman ang nandito ni Tatay Doro. Kayo lang naman dalawa ang nandito. Siguro naman, bahala na kayo kung ano idadagdag ninyo. Ano? Basta't yan, para mayroon na kayong sigurado na pang ipangahanda. Ha? Kayo ba yung nagsiselebrate talaga ng Pasko, gada Pasko? Kayong dalawang mag-asawa? Minsan nga pag may pira, pag walang pira, wala. Kailang Pasko ang natatandaan mo na may handa kayong dalawa? Dalawa lang. Kailan? Kailang, anong... Sinundan pa nitong dalawang taon. Itong nakaraang Pasko? Anong... Wala. Paano lang kayo ni Tatay Doro? Namamas ko lang ako. Pagdating ko may karing manok, may karing kumbaga kung ano yung mga handa-handa sa bahay, binibigyan ka, pinagbabalot ka, siyang inuuwi mo sa inyo, hati kayo ni Tatay Doro. Grabe. Ano? At least ngayon, maranasan nyo mo lang maganda. Hindi ka ba marunong magluto, Nay? Matanong ko lang. Marunong ako magluto ng pansit. Ang spaghetti. Awang ko, di pa. Patuturuan kita mamaya, ha? At may kulang sa spaghetti. Cheese. Nakalimutan natin. Okay, walang problema. Pwede naman nating bilhin yan. May mga timitindahan naman dyan. Pwedeng dyan lang natin bilhin. Okay? At ano pa ba? Sa kakanin, may alam ka bang lutuin? Wala. Kakanin, wala. Maruya, sinalubong.
Mabuti pala di ako nagbili ng mga lutuin na kakanin kasi iniisip ko nga baka mamaya hindi marunong si Nanay Isin. Sayang. Oh, bibili sana kami kanina. Nag-iisip nga kami kanina daw ba namimili. Ano ba? Kaya ba nila magluto ng mga kakanin? Magtanong tayo dito anong pwedeng gawin na kakanin at baka kaya ni Nanay. Sinaludsod, maruya. Yun ang alam ko lang. Yun ang alam mo. Okay, tapos syempre dapat sa Pasko ay meron kayo ditong manok man lang. May bukod yung pang-ulam ninyo ni Tatay Doro. Bibigyan namin kayo ha ng mga lechon na manok na pwede niyo ipang-ulam, mga ganyan, mga Shanghai, ha. Yung luto na, parang hindi niyo nalulutuin. Ay, may iba pala ako. Asa pala sa Tatay Doro po? Umalis siya ng punta sa kanila dun sa Paracali. Ibig sabihin, umalis si Tatay Doro. Punta siya dun. Kailan pa siya umalis? Kaninang maga. Kaninang umaga lang. Bakit po? Bakit umalis si Tatay Doro? Ano meron? Nalikuhan siya, mapawgamot daw siya dun sa mga magagamot dun. Hindi siya dun. Balik siya kasi ay mga 2 araw pa. Bakit? Ano po bang nararamdaman niya? Itong ulo, itong bayawang, yung buto, yung binti, yung bisik niya. Sumakit. Kailan? Pero nung huli namin pagbisita, wala naman siya nararamdaman. Pero na nun, hindi lang natin din. Nung pag-alisin niya nung hapon, naliyo siya, nasakit ang ulo niya para siyang mababaak nito. Yan. Sabi niya, nidismaya niya ako, Isin, gusto ko niyong pumunta ng Paracali. Mga 3 araw daw siya dun. Okay. Paano siya nagbiyahe kung masama yung pakaramdam niya? Ay, maroon naman siyang iniinom ng mga tablitas. Binayakan ko siya ng tablitas niya. Sino po ang naghatid sa kanya sa Paracali, Nay? Wala siya lang. Siya lang mag-isa? Kayo, Ay. hindi niyo sinamahan? Hindi. Siya lang ang nagpunta. Sabi niya, siya na lang ang mga manok araw dito. Walang magbabaw. Hanggang saan mo? Hinatid mo naman siya. Hinatid ko naman siya doon sa Paradan. Paradahan. Ba't hindi na lang dinala sa dait, ganyan? Kulang ng pera. Dapat na nagsabi po kayo sa amin. Alam niyo naman po ang bahay namin ay pwede naman namin kayo samahan. Naroon na sa Paracali. Naroon na sa magagamot. Nagpunta na siya dito. Kung nagsabi po kayo sa amin, di pwede natin isakay sa ambulansya at dalhin sa dait. Sa ospital Kanina natin lang. nila dadalhin. Kanina lang siya nag-alis. Buti kaya niya magbiyahe na masama ang pakaramdam. Kaya naman niya. Kaya lang yung dandahan siya pagbaba sa bus. Inaakaya naman siya ng mga tao doon sa bus. Ay naawas. Nakakaya na din na si Tatay Doro ay nagbiyahe. Kasi ang alam ko kasi sa inyo, hindi naman kayo madalas naghihiwalay ng ganyan. Talagang kayo lagi kayong magkasama. Gawa ng naramdaman niya kaya siya nag-uwi. Balik nga ang mundo. Sigurado kayo, wala naman kayong pinag-awayan? Uuwi din naman siya sa 3 araw. Baka nag-away kayo? Hindi kami nag-away. Nagpaalam nga sa akin na paggamot. Ninanatid ko lang siya. Okay. Sige, pero yun. Kaya pala, pagpasok ko dito kanina mga bayan, parang wala akong naririnig na boss ni Tatay Doro. Akala ko tulog sa loob. Tapos ito nga, napansin ko na wala. Wala pala talaga dito. Umalis pala. Kasi kung nandito sa Tatay Doro, ngayon pa lang nandito na yun ay. Nakaupo na yun dito. Nakaupo na yun dito. Maingay ang sisiw. Wait lang. Maingay yan. Okay. So, paano nanay, kung halimbawa si Tatay Doro, hindi lang 2 araw abutin dun? Kasi depende po yan sa magagamot, syempre. Paano kung sabihin nila hanggang Pasko doon sa Tatay Doro, di mag-isa ka magpapasko? Hindi. Babalik daw siya. Walang hindi. Di ba paano nga po, Nay? Parang kagaya nung sa'yo, dati, na umalis ka 1 linggo lang, 3 araw lang usapan nyo, pero inabot ka na 1 buwan. May mga ganun po kasing pangyayari, Nay, na hindi natin inaasahan. Bahala na. Pag 1 linggo siya. Hindi mag-isa ka magpapasko. Pero ang paalam din sa akin ay babalik hindi siya. Walang hindi. Oo nga po, Nay. Kaso nga lang po, kasi yun, depende yun dun sa manggagamot nga. Kung sabihin ng magagamot na kailangan mo muna mag-stay dito at kailangan ka pang gamutin ng 1 linggo. Ay, ako na lang dito muna. Pag natagalan siya ng 1 linggo.
Okay lang sa'yo mag-isa magpasko. Okay naman. Yun, titira ko sa kanya yung isa. Wala na yun. Okay. So, ayun, nakapanganak kasi yung mga manok ni Nanay Isin, kaya medyo maingay yung mga sisiw. Ayan, medyo, ilan yung anak ng manok mo? 8. 8? Tig-apat. Okay, so ayos yan, para nang sa ganun ay mas dumami pa yung mga alaga nila na manok dito. Kaso nga lang yun nga, ang kinakalungkot ko dito mga bayan, ay si Tatay Doro pala may dinaramdam, hindi sa atin nagsabi nung nandirito tayo. At ngayon nalaman natin na siya pala nagbiyahe mag-isa. Eh kung sumasakit yung ulo na ihilo, sabi mo, ay naglipas-lipas naman na ng pagkainom ng gamot. Naglipas-lipas na may nararamdaman niya. Ibig sabihin, pumunta siya kanina, nagbiyahe siya, medyo okay pakaramdam niya. Nag-inom siya. Kumbaga parang sinamantala niya yung pagkakataon na okay siya. Okay. So, wala ba kayong ano man lang? Sino ba yung pupuntahan niya doon? Kamag-anak ba? Kapatid niyang isa, nahin dyan sa Paracan. Lalo na yung kapatid pa palang pupuntahan. Baka mamaya sabihin nung kapatid, dito ka na magpasko. Ay, Makasama ka man lang Hindi namin. naman niya magtatagal doon dahil ibang ugali ng bayaw niya. Baka yun hindi magtagal din sa kapatid. Okay, kaso nga lang yung manggagamot. Yun yung may posibilidad. Ikaw ba nanay, napupuyat ka ba? Ha? Kakalantong niya, no? Napupuyat ka? O, kasi madalas nakikita ko si nanay, hikab ng hikab ka, agad na pupunta ako dito kahit araw na araw. Ay, paano hindi makatulog ako maigi niyan? Yung isang hanin, yung isang gabi Gawa din. ng hangin. Oo, Nagagan yan. Okay. So, sobrang hangin kasi dito, mga kabayan. Ang lakas ng konong sobrang hangin. lakas ng hangin dito kasi medyo mataas tong area na ito. Taas yung bundok. Okay. So, nanay, isin ko nga pala. Hindi pa namin nabili yung cellphone ninyo, ha? Kasi hindi kami natuloy sa diet nung nakaraan. Ano? Kasi yung ipupunta namin sa diet ay nagkaroon ng ibang dahilan. Kaya hindi namin sila na isama. O hindi namin sila nadala sa diet. Yun lang sana yung time para mabilang ko kayo. Ano? Hindi bali. At para na sa ganun ay makontak mo din si Nanay Rowena, makausap mo rin. Kung may kontak ka sa kanila. May kontak ka ba sa kanila? Yung anak, naroon doon kay Joel. Ang number nung anak. Okay. Di paano kay ngayong gabi, magsolo ko lang dito matutulog? Wala kang kasama? Wala. Sanay ka naman. Sa bahay nga, sanay din ako. Baka mamaya bawian ka ni Tatay Doro. Ikaw naman ang iwan niya ng matagal. Bahala siya. Pero may tiwala ka naman kay Tatay Doro. Ay, yun ay hindi natagal sa pag naalis. Ibig sabihin, may tiwala ka sa kanya. Tiwala ako. Na kapag sinabi niyang ganun, gagawin niya talaga yun. Uuwi siya talaga siya pag yun ay gustong umuwi. Yun nga, usapan nga namin mag-asawa pag siya ay hindi pinauwi ng anak niya eh. Tatawag siya rito. Sabi ko, bahala ka. Mangutang daw ako ng pamasahe niya pagbalik niya. Kung hindi siya makakuan. Sabi lang kayo nanay sa amin kapag mga ganung bagay, ha? At gagawin naman namin kung ano yung kaya namin itulong po sa inyo, ha? Okay, kapag mga ganyang emergency o talagang kailangan, pwede naman kayo magsabi sa amin. Ha, nanay? Okay. Di pa paano yan, tawag dito, may kamag-anak ba kayo na pupunta dito sa ngayong Pasko? Wala, nagalit nga sa akin. Yung pinsang pamangkin ko, yung sana pupunta rito, ay nagalit sa akin. Dahil nga dun sa nasabi nila nung nakaraan. Oo, nasabi ng utang. Linggo-linggo daw ng utang yung aking pamangkin. Ay wala man dito napunta. Ba't naman sa iyo magagalit? Eh, hindi naman ikaw ang nagsabi noon. Ay sabi ko nga balukan na akin magalit sa akin. Sabi kong ganun kay Ingkang. Tingnan mo, sabi ko sa Facebook mo, kung ano sino sinalita, kung sino nagsalita. Ay di binuksan niya yung Facebook niya, outro. At yung pumiri na akin, narinig yung salita ni namin mag-asawa, doon siya nagalit. Ay nung matagal na, tinagal-tagalan niya yung kanyang Facebook, nakita niya si Grace, ng ganun nga ang sinalita. Mga taga-Mactan daw ay, kuwan ay, nangutang sa akin. Ayun, lalo nagalit sa kanila si Kuan. Si Ingkang. Okay. Anong pinsan mo yun? Pamangkin ko, anak ng pinsan ko. Di ibig sabihin, wala nang pupunta dito sa Pasko. Wala.
Wow, ano mo si Nanay Isin. Pag hindi yung pamangkin ko doon nagpunta sa iyo, nung nadatnan nyo doon, Okay. yun napunta rito. Baka pupunta sa'yo dito. Ang mahirap niya Nanay Isin, baka mamaya hindi po makakauwi si Tatay Doro. Wala ka nang kamag-anak dito pupunta, hindi po makauwi si Tatay Doro. Di, paano na, wala na. Maluto akong konti. Ang danda ko rito. Kaya kong magluto ng pansit. Hindi yun. Maluto akong konti lang. Okay. Pero walang hindi dadating. Gusto na iuwi agad ay. Pag tingnan daw siya kung wala siya ng kung anong sakit niya, isang klase lang, uuwi siya. So, paano nga kung hindi? Basta yun ang sabi. Grabe. Yeah. Ay na naman ang hangin. Sobrang hirap talaga mga kabayan, sa totoo lang. Nahihirapan talaga kami kumilos po ng ganito. Kasi pagmulat pa lang ng mata namin sa umaga, ganito na mas malakas pa nga minsan, na talagang hindi ka makakapag-decide kung lalabas ka ba ngayong araw para magpatid ng tulong. Sige Nanay Isin, ngayon po ay hindi ko lang ine-expect na ikaw lang mag-isa dito. Hindi ko talaga in-expect na wala si Tatay Doro. Kasi nagkasalta ka sa loob kayo, nakala ko nandyan. Sino kinakausap mo dun? Sabi ko yung unayan sila makumakas. Oo nga, ba't nagsabi ka ng ganun? Sabi ko yung unayan sila makumakas. Sinabi ko yung aking mga gamit. Nakala ko kanina may kausap ka. Ay, grabe. Oo, yan na. Sino basa ang likod, labi. Oh my God. Yeah, Diyos ko po. Ano na yan? Tuda na. Grabe mga kabayan. Wala yata kayo na. Halos 2 linggo na po ito na ganito. Ngayon, may lakad pa kami ni Ranky, pupuntahan pa kami. Tinutulungan ni Commander, kailangan din namin bigyan din ng mga panghanda nila. Tinan niyo naman po yung panahon. Na, ano naman baga? Ayos na nalang balot yun. Oo, lalo na yung pupuntahan namin, maputik. Diyan. Mahirap ang daan. Tapos ganito pa. Diyos ko po. Wala, sakripisyo po talaga mga kabayan. Kailangan natin mag-sacrifice kapag ganitong buwan. Kasi nga ito talaga yung time na ganito yung panahon. Hanggang January po ito mga kabayan, wala itong tigil sigurado. Hanggang January itong ganitong panahon. Okay, sige Nanay. Sa ngayon ay ayusin mo po itong mga ha? May makukunan ka ba dito ng buko? Magbuko salad kayo. Para naman Marunong kumain nga. meron? Marunong kumain nga. Tumilatila naman yung ulan. Bisita tayo dito sa palibot din ng bahay nila. Tingnan natin. Para monitor din natin. Natapos ko sa Ha? gawa ng ulan. Oo nga. May pinagkayasan pa dito si Nanay Isin. Oh. At sabi nga namin, napakarami talaga ng laglag ngayon na palapan ng niyog. Ay pwedeng gawing ulit nila yan. Pwede ulit gawing walis. Kagaya na lang yan. May mga laglag dyan na niyog. Yan, sa baba ka, hilahin mo lang ng konting yan, laglag na yan. So, ang daming dito, ang daming gawaing walis talaga. May mga gawain pa naman daw sila, hindi pa lang nila ginagawa. Makalat dito Nanay. Okay. So ito yung sinasabi ko, may mga dito, may mga tanim dati si Commander dito ng mga lemon, ganyan. Iba-iba, ang dami ditong tinanim nila noon, na rose na tatandaan ko. Hindi ko lang alam kung may nabuhay. Itong isa na to, yan nasa taas. Hindi ko alam kung kakao yan. Hindi ako sigurado. Hindi. Lubi-lubi yan? Ganun, di ako familiar sa kataw. Ito? Baka ito, okay, naglilinis-linis din pala dito si Nanay Isin daw. So, hindi ko alam, hindi ko alam kung natanggal ni Tatay Ben yung mga tanim dito o hindi talaga nabuhay. Ito, yung mga yan, Ano yan, ha? Damo lang yan? Nawala talaga yung mga tanim dito, Yung lemon pa lang, alam niyo naman kung gaano kamahal ang lemon. Maganda sana yung dito. Ang nabuhay lang dito, yan. Tanim ni Commander ito, malunggay. Lang yung nabuhay dito, pero yung karamihan wala. Yung kakao, isa yata kung kakao man yan. At saka yun, yung nasa unahan, 2 kakao. Hindi ko alam. Dito alam ko may mga tinanim din dito sa part na to Dito. Kasi itong lupa na ito mga kabayan, hanggang doon pa po yan. Hanggang doon pa yan. Kaya napakalawak talaga. Kung talagang mahilig lang magtanim si Nanay Isin, ay ganda dito magtanim. Hindi mo naman talaga totally sa totoo lang kailangang
mag-antay pa ng kung sino magbibigay sa'yo ng pananim. Kasi maraming may tanim dito, ano man lang baga na total, naglalakad-lakad din naman si nanay. Maghingi-hingi lang sa mga bahay-bahay, ganyan. Pahingi naman ako ng pananim mo, ganyan. Tatanim ko lang dun sa tinitirhan namin para na mapakinabangan din namin. Tapos, palagoy yung binhi nun. Kasi, every time na mamumunga naman yun, pwede mo itanim ulit yung ano nun. Kung kagaya nito, may gabi dito. Kaso nga lang ito, kakaunti. Dadalawang piraso lang yung tanim nila dito. Ito alam ko, tinanim nito, ang nagtanim nito sila Nanay Isi na. Galing yata ito doon sa dati nilang tinitirhan. So, ang ganda lang sana, damihan nila yung gabi, maggulay ng gabi, andito lang mga nyug. O, ito, sa amin pa naman tong nyug na yan, yung mga nyug na yan. O, yan. O, kung may mga laglag dyan, ano yan, namatay? Yun, nabawasan na yung ano nila, yung sisiw, nakagat daw ng pusa. Di ba, mga bayan, ang lawak pa ng ano dito, ng pwedeng pagkabuhayan talaga. Ang kailangan lang, sipag lang din talaga. Ito, may saging pala dito, di ko napansin. Sino nagtanim ito? Si Tatay Ben siguro, ano? Baka ito si Tatay Ben din. Kasi si Tatay Ben kahit paano nagtatanim-tanim siya dito. Yan, may papaya nga dyan sa unahan. Ayan, o. Pakita mo, Rans. Sino nagtanim yan? Sina Rose pa? Okay, sila Rose daw pala nagtanim yan. Pero ito, alam ko, di ako sigurado kung sino na naisin o si Tatay Ben. Pero itong mga saging na to, si Tatay Ben to sigurado. Siya nagtanim yan. O, damihan mo dito ng saging kapag namunga. Pwede mo ibenta, pwede pang sarili, diba? Ang daming pwedeng gawin. Ang kailangan lang talaga ang kulang lang ay sipag. Si Tatay Doro, hindi na natin pwedeng obligahin na magtanim yon kasi mahina na. Pero si Nanay Isin, makakatulong pa sa kanya na magpalakas ang katawan, yung magtanim-taniman lang po baga. Tapos may mga pwede ditong gulin, lang nila talaga din maggulay. Kumbaga, hindi sila siguro mahilig, di ko alam kung anong rason kung hindi sila mahilig maggulay o ano. Pero para sa akin, ang ganda ng sa ganito. Sabi ko nga kay Commander, pag tumanda kami, gusto ko na sa bukid lang kami nakatao sa may yung ganito. Tapos magtatanim-tanim lang kami ng mga gulay. Yung anytime may makukunan kaming gulay, isda gulay para humabahaba pa yung buhay namin. Sabi ko, ganun tayo pagtanda natin. So silang sa edad nila, napakaganda na sana ng ganito. Tanim-tanim ka lang, ganyan. Tapos ani-ani ka lang, may pang-ulam ka. Sila, di ba, ang madalas ding ulam, kung ano lang yung binibigay natin. Yun lang talaga. Samantalang pwede namang magkaroon sila ng araw-araw na pang ulam gulay, okra, ganyan. Di ba? Magtanim lang. Sipag lang sa pagtatanim talaga. Hindi pala tayo nagdala. Ha? Hindi pala tayo nagdala. Kasi kung di tayo magdadala, di wala silang kakainin. Ganun kasi nagiging sistema. Lalo na ngayon mga kabayan, hindi ko palang ina-announce. Pero soon, i-announce ko din yan na malapit na rin na tumigil tayo sa mga binavlog natin dito sa Kapalongga. Basta i-announce ko yan. Kaya gusto ko sana maturuan natin sila kahit paano para kaya naman nila nang wala tayo kahit paano, di ba? Kasi sa norte ang matatanda doon dahil sa sisipag nila magtatanim. Di ba? Sila nanay. Kukuta lang sila sa likod, kuha ng gulay. Gulay, may ulam na, iba-ibahin mo lang ng luto. Di ba? Ganun sana, ganun po yung gusto ko sana mangyari sa kanila para in case na hindi na tayo mag-vlog dito sa kanila, may kahit paano kaya naman nila na yung buhay nila, kung baga kahit na wala tayo. Diba, yung ganun sana na may makukunan sila ng kakainin anytime, kahit na kahit wala magdadala sa kanila. Kasi hindi habang buhay nandito po tayo hindi habang buhay na may Marcos na bibisita sa kanila para magdala ng kakainin nila. Naisin, bakit po ayaw ninyong manghingi-hingi ng mga pwedeng ipananim dito? Hindi ba kayo mahilig magtanim? Mahilig din. Kaya Ha? mahilig din. Damog ka naman. Pausa ka na lang pag mahawanan ko. Ang tagal nyo na po dito, Nay. Nagdaan din naman yung tag-init. Dapat naghingi-hingi ka dyan ng mga pwedeng maitanim, na gulay. Yung may panguulam nyo araw-araw. Pero kayo ni Tatay Doro, hindi kayo mahilig sa gulay, ano? Hindi lubha. Hindi ano? Hindi lubha Okay, hindi talaga makigulay pala si Tatay Doro. Si Nanay Isi nagsabi. Kaya pala, kasi sabi nga namin, ang dami namang pwedeng maulam dito. Kagaya ng talbos kamoting kahoy, tapos may gabi, may papaya, may malunggay. Yan yung meron sa ngayon, pero hindi daw pala talaga sila nagugulay kasi nga hindi daw mahilig si Tatay Doro. Sayang lang yung pagkakataon. Tingnan natin muna ito mga kabayan, itong kamoting kahoy dito. Kasi ayaw din namang
galawin ni nananaising kasi nga ayaw daw nila ng gulay, ay titingnan natin kung pwede nang anihin ito para mapakinabangan yung pinaghirapan nila na itinanim dito. Tingnan natin. Pwede na kaya itong tanggal? Paano ba pag-aanin nito? Tinatanggal? Bunot lahat? Tingnan natin kung may bunga, mga kabayan. Kasi ang iniisip namin dito, baka ito ay matigas na kasi nga ang tagal na nito dito nakatayo. Sayang hindi mapapakinabangan. Yung bunga nito napakasarap. Siyempre kamuting kahoy yan, di ba? Hindi usual na nakakain ng, lalo ng mga nasa syudad. Ha? Inuubog. Paano? Pag ganyan. Ay, ang laki. Oh. Laki oh. Ano kaya kung anihin na natin to? Di ba? Kasi wala din naman, hindi man nila ginagalaw. Sabi ko kunin na nila, tapos gulahin nila yung talbos. Ayun naman nila, kasi nga hindi daw mahilig. So, pwedeng tayo na kumuha nito at lagain ko na lang sa bahay. Hiram ka na lang rin siguro ng kutsilyo kay nanay. Tapos aanihin na natin para mapakinabangan natin itong itinanim na ito. Sige, kuha ka doon kay nanay ng Huwag mo na patayin. 2% nakapatay? Nakapatay? Hindi. 2% lang. Sige. Okay. So, anihin na natin ito mga kabayan bago tayo umalis habang maganda-ganda pa yung panahon at alas 3 pa lang naman, makakabisita pa tayo kay Tatay Ben. Ayan, sayang kasi. Nangihinayang ako mga kabayan. Siyempre, pinaghirapan din nila itong itanim, di ba? Tapos, hayaan lang natin na masira yung mga ibinunga niya o yung tanim. Sayang po. Nakakapanghinayang. Kagaya nito. Ang laki-laki ayan sayangin ba natin yung kamuting kahoy na yan? Huwag natin sayangin. Anihin natin. Anihin natin lahat para makain natin, mapakinabangan natin. Kunin natin, anihin natin. Lahat kaya ito meron na? Lahat? Matagal na yan eh. Kasi matagal na to no? Kasi 6 months lang ang anin yung ganyan. Subukan ko nga. Ay, may siyang mabuli na tayo. Subukan natin. Ang laki-laki Ang tanong lang, pwede pa kayang kainin? Okay. Kasi sayang. Pinaghirapan itanim tapos sayang lang na masira. Kasi wala na, masisira na yan kapag ito pinabayaan na lang ng matagal na panahon. Wala na to. Ha? Nabunot? Ito? Ang liit. Ba't ganun? Ang tagal na ba't ganun? Ito malaki, try natin. Ang laki Buti nga hindi ito natutumba kahit na. Ay. Try nga ni Rans kung makuha yung malalaki. Ang dami kasi sayang. Kami nga ni Commander naghahanap kami kung saan may mabibilhan ng ganito kapag gusto namin magmerienda, tapos sila hindi lang nila kukunin, di ba? Kunti na lang. Yan. Ang laki. Ayan Kaya pala ang tigas, sobrang laki pala. Sayang. Ito palang pagkain na sana nila ito. Sige na, sige po. Ito pantanim na ito. Pwedeng itanim ulit yan. Putol-putulin lang siya. Ganito kahapon. Okay, sige. Tatanim mo ulit, nanay. Oo. Hindi ka naman nakakain ng talbos. Nagmamatanim niya. Hindi ka naman mahilig sa talbos. Nagulay baga kung isang araw. Pero sino ang kumakain? Ikaw lang. Kami mag-asawa. Sabi mo hindi mahilig si Tatay Doro. Kumakain naman minsan. Minsan lang. Okay, yan. May malaki pa Ayun po, isa po Grabe kasi yung niya yung puno niya napakahaba. Na yata Rans. Ang laki ng mga laman. Grabe. Alam niyo pag pinagbili mo yan sa palengke, may presyo na yan, di ba?
kapag pinagbili mo yung ganyang kalalaki, may presyo na yan. Kasi bumibili kami ni na Commander magkano na rin ang inaabot? Kakunti lang magkano na kaagad? Ayos. May merindahan na tayo. Pag sinipag ako, makuha rin ako dyan sa pulga. Ay, hindi natin sa ganyan sa pamalala na kumain. O sige po nanay, paano? Pupunta na muna kami. Ha, bisitahin ka ulit namin dito ha. Mag-ingat ka po dito at mag-isa ka lang. Ha, nanay? Huwag kang basta-basta magbubukas ng pinto pag may kumatok. Tatanungin mo muna. Okay. Sige po, nanay. Nakakuha na kami ng kamuting kahoy doon sa pinaghirapan na itinanim noon. At imagine nyo mga kabayan, ganyan na kaagad siya karami sa sako na yan. Tatlong puno ba? May 3 puno, wala? 3 ano? Isipin mo yung 3 puno pa lang yun, nagkaroon ka na kaagad ng ganito, ng ganyan. Ang dami-dami pa nun, halos kapag inubos mo yan, siguro baka makaisang sako ka o higit pa. Ito, mga ilang salang to, Rans? Mga 2. Ito? Mga 2 salang yan? Sa inyo. Ay, nasa 3. Mga 3, kasi kami, lang naman. Ilan mo kayo dun? Ilan lang naman kami doon sa bahay. So, di ba, pagkain na kaagad, kinuha lang namin kasi nga, masasayang kasi baka tumigas na ganyan, hindi mapakinabangan. Sa susunod kukuha ulit tayo dyan kapag gusto natin magmerienda ng ganito. Ayun lang naman ang mission natin ngayong araw dito kay Nanay Isin, ang madala natin sila ng mapagsasaluhan nila ni Tatay Doro ngayong darating na Pasko kasi sila ay Katoliko, nag-celebrate sila. So yun lang ang sa akin lang naman mga bayan, kaya ko sinabi din kay Nanay Isin yung kanina kasi nga para naman ang sa ganun ay matutunan din nila na magsikap sa pagtatanim kasi may edad na sila, ang may edad na dapat talaga ang pinakang routine na lang yan sa buhay ay magtanim, kumain ng gulay, ganyan na lang naman talaga dapat, di ba? Para din naman sa kanila yon. So yun lang naman, at sana maisipan din ni Nanay Isin minsan na gawin yung mga bagay na yun kasi para sa kanila nga din. Okay, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. At muli, Marcos TV Channel, Trans TV, Commander Marcos. Merry Christmas po sa lahat at advance Happy New Year po. Sana maging happy kayo ng family nyo ngayong darating na Pasko't Bagong Taon. Bless po sa lahat, ingat po kayo.